Magandang umaga na kayo mag-aaral. Bago na, sulong na. Sulong na. ...2026 National Budget nirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. 13 taong gulang ng PWD sa sugatan matapos masabugan ng paputok kinakailangan ng dugo at tatapang operasyon. At JKT48 member Chelsea Davina ini-enjoy ang trip sa Thailand. Mga kabalitaan, 2026 National Budget nilagdaan na ni Marcos Jr. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Lunes ang 2026 National Budget matapos ang sa isang linggong pagsusuri sa lahat ng lokasyon at ang provision nito. Kasabay nito, bineto ni Marcos ang halos 92.5 billion pesos ng halaga ng mga line items sa ilalim ng Unprogrammed Appropriation sa 2026 GAA. Isagawa ang paglagda sa 6.793 trillion pesos na budget ngayong taon sa Ceremonial Hall ng Palasyo ng Malacanang. Doon dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan, senador at mga kongresista. Ayon sa Pangulo, ang 2026 budget ay magpapatuloy sa momentum ng reforma sa edukasyon, proteksyon sa kalusugan, seguridad sa pagkain, social security at paglikha ng mga trabaho. Alinsunod sa itinakda ng konstitusyon, nakatatanggap ng pinakamalaking alokasyon ang sektor ng edukasyon na makabot na sa mahigit 1.34 trillion pesos. Gagamitin nito para punduhan ang paglikha ng mga teaching at non-teaching plantilla, posisyon sa mga pampublikong paaralan, promotion o reclassification ng mga guro at pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Kabilang dito ang 1 bilyong pondo na para sa zero balance billing program sa mga ospital sa mga lokal na pamahalaan na sasaklaw sa mga inpatient service sa mga basic accommodation. Meron din itong pondo para sa disease surveillance, rapid response mechanisms at sustainable health financing. Samantala, nakatanggap ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ng halos 130 bilyong piso. Kabilang ang 60 bilyong peso na pondo na ibinalik sa alisunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ngunit sa isang online interview, sinabi ni Deputy House Minority Leader Edgar Enice na nakukwestiyon niya ang 2026 pambansang budget sa Korte Suprema kaugnay ng issue ng unprogrammed funds. Samantala, 13 taong gulang na PWD, sugatan sa pagsabog ng paputok, kinailangan ng dugo, 3 pang operasyon. Nagpapagaling na ngayon sa intensive care unit ng Quirino Memorial Medical Center ang 13 taong gulang na person with disability, PWD, na nasugatan sa pagsabog ng paputok sa Quezon City. Ayon sa ulat ng DZHM 792 Internet Radio Metro Manila noong Lunes, natutuwa ang mga magulang ni Ran na bumubuti na ang kalagayan nito. Sumailalim na si Ran sa 2 pangunahing operasyon. Ngunit kailangan pa niyang sumailalim sa 3 pang operasyon. Mabuti na lang at hindi na kailangang putulin ang kanyang mga paa matapos niyang maipit sa pagitan ng kanyang mga binti ang paputok na sinindihan niya. Humihingi rin sila ng tulong para mailagay ang istrukturang metal sa kanyang mga binti. Bukod sa mataas na bilang ng mga biktima ng pinsala na may kaugnayan sa paputok, ang mga ito ay itinuturing ding mga buwang kulang sa supply ng dugo dahil bumababa ang bilang ng mga donor pagkatapos ng Kapaskuhan. Nanawagan na ang Philippine Red Cross sa publiko para sa karagdagang donasyon ng dugo. Sinabi ng organisasyon na mas kaunti ang mga blood donation drive sa panahong ito, kaya mahalaga ang mga walk-in donor upang mapanatili ang supply ng dugo sa bansa. Samantala, JKT48 member Chelsea Davina Norman ini-enjoy ang trip sa Thailand. Nagbakasyon sa Thailand ang miyembro ng JKT48 na 11th generation na si Chelsea Davina Norman. Suot ang pambansang kasuotan ng Thailand. Nagpainit si Davina sa kanyang mga larawan habang nasa Thailand. May caption pa yan na, "Thailand will always have a special place in my heart." Umani ito ng iba't ibang like sa kanyang Instagram post at nag-heart react pa din ang isa pang miyembro ng JKT48, si Peony Alvelia Tantri. Magbabalik po ang bangon na sulong na makalipas ng ilang patalastas.
Sa batas na mag-aaral, bakit hindi pa rin nagkakaroon ng batas na layong nagbabawal teenage pregnancy sa Pilipinas? Taon-taon mga kabalitaan, may mga kaso ng maagang pagbubuntis na naon lang natin tinala kay sa balitang takan sa umaga sa DCHS 45 Internet Radio AM itong Disyembre 31. Isang batas na ang inihain pa rin hanggang ngayon sa Senado na nagbabawal pang ng tuluyan sa teenage pregnancy. Subalit hindi pa rin ito nakakaabot sa panibagong pagdinig. Ilang mga magulang ang umaasang may sa batas na dapat ito upang hindi na madagdagan ng kaso ng maagang pagbubuntis. At yan po mga balitang gigising sa diwan ng lapi ang pag-aaral. Para sa iba pang mga balita, huwag kaligtaang i-follow ang aming social media pages. Napaparinggan din po kami sa DCHS 45 Internet Radio AM, DCHS 7 Internet Radio AM sa Metro Manila at iba pa mga higit ng high school at radio high school AM nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Lubiawan. At ako naman po si Lisa Kege, sa ngalan ni Tom Aiglado. Hanggang bukas, dumising na, Bangon na, sulong na. sulong na.